Katahimikan sa hukuman. Ang paglilitis kay Dr. Jose Rizal ay magsisimula na ngayon. Dr. Rizal, ikaw ay inakusahan ng sedisyon at paghihimagsik laban sa korona ng Espanya. Ano ang iyong panawagan? Hindi ako nagasala kagalang-galang na hukom. Ako ay isang mapayapang tao at ang aking mga sulatin ay naglalahad ng mabuti para sa aking mga kababayan. Kagalang-galang na hukom. Ang taong ito ay isang mapanganib na radikal. Ang kanyang mga sulatin ay puno ng mga mapangwasak na ideya na nagbabanta sa mismong pundasyon ng ating kolonyal na pamahalaan. Ang aklat na ito ay hindi lamang akonismo. Ito ay isang tawag sa digmaan na nag-uudyok sa paghimagsik laban sa mga Espanya. Kagalang-galang na hukom. Ang mga sulatin ng aking kliyente ay isang refleksyon lamang ng mga malupit na katotohanan ng buhay sa ilalim ng mga Espanya. Siya ay isang taong may kamitikan, hindi isang revolusyonaryo. Ang kanyang tanging krimen ay ang pagsabi ng katotohanan sa kapangyarihan. Ang hukuman ay nagpasya na si Dr. Jose Rizal ay nagkasala ng sedisyon at paghihimagsik. Ang hatol ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Tinatanggap ko ang hatol ng hukuman. Sana ang aking kamatayan ay magsisilbing katalista para sa pagbabago ng ating bansa. Anak ko, bakit nagkaganito ang iyong kalagayan? Kung hindi dahil sa mga Espanyol na ito'y namumuhay, sana tayo ng payapa. Wala na bang ibang paraan upang ikay makalaya sa kulungan ito? Baka sakaling magawan pa ng iyong mga kaibigan na alisin ka sa kulungan, Jose. Wala na bang ibang paraan para ikaw ay makalaya? O di kaya maibaba lamang ang iyong sistensya? Huwag niyo nang gawin ang inyong binabalak. Huwag kayong mag-alala kasi masaya ako dahil lumaban ako para sa atin. Lumapit ka dito, Trinidad. Lumapit ka dito, Trinidad. Ultimatum 8! Orders, here go!
Ang kontrobersyal na retraksyon ni Dr. Jose Rizal ay nanatili ang katotohanang walang iisang tiyak na sagot sa katanungang bakit. Bagamat may mga dokumento at patotoo na nagpapahiwatig ng iba't ibang motibo mula sa pagnanais ng mailigtas ang kanyang pamilya hanggang sa pagnanais na mapanatili ang kapayapaan ng bansa. Ang tunay na dahilan ay nananatiling nakabalot sa misteryo na pinag-aaralan at pinagdedebatehan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang pag-unawa sa konteksto ng panahon ang mapanupil ng pamahala ng Espanyol. Ang pag-usbong ng kilusang paglaya at ang personal na pagsubok ni Rizal ay mahalaga sa pagsusuri ng kanyang desisyon. Hindi natin maaaring husgahan ang kanyang pagkilos gamit lamang ang modernong pananaw, kundi dapat nating isaalang-alang ang mga komplikadong sitwasyon na kanyang hinarap. Sa huli, ang retraksyon ni Rizal ay isang komplikadong pangyayari na nagpapakita ng pagiging tao ng isang bayani. Isang tao na nagpasyang gumawa ng isang mahirap na desisyon sa harap ng matinding presyon at pagpipilian. Ang kanyang pamana bilang isang bansang bayani ay hindi mababawasan ng kontrobersyal na pangyayaring ito sapagkat ang kanyang mga gawa at ideya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon.